Hindi ako nagugulat na napakaraming humihingi ng tulong para i-interpret ang doctor's report nila. Una-una pa lang, tignan nyo naman to. Maliban sa paminsan ay mahirap na ngang basahin, hindi rin pamilyar ang mga terminolohiya ang ginagamit nila. Kaya ngayon susubukan kong ipaliwanag ang iilan sa mga jargon na ginagamit namin, kaya tara usap tayo, let's get talking. Hi! Ako si Teacher K, isang registered speech language pathologist na based sa Quezon City. Maraming mga posibleng rason kung bakit hindi nyo agad naiintindihan yung mga report na bigay ng mga doktor ninyo. Naiintindihan ko na kapag pumunta kayo sa mga ganitong klaseng doctor's appointment, halo-halo yan ang kaba, takot, at medyo overwhelming kapag nabigay sa inyo ng doktor yung mga resulta ng assessment niya. Maaari din tulad ng nabanggit ko na hindi na lang nabigyan ng panahon para ma-explain ang medical jargon sa inyo. Pero dahil Pilipino tayo at medyo mahiyain or medyo takot tayong magtanong paminsan sa mga persons of authority, hindi lang talaga natatanong ng doktor kung anong ibig sabihin nito, paki-explain po sa akin ito. Meron din namang mga tao na hindi agad nila inisip na gusto nilang intindihin. Iisipin na lang nila, basta pupunta ako dun sa rinifer ni doc at hihingin ko yung rinikomanda sa akin at susundin ko kahit hindi ko naiintindihan. Kung ano man ang naging experience ninyo at ready na kayong matutunan kung anong ibig sabihin ng mga ito, sana makatulong ang video na to. Simulan natin ang usapan by trying to read this sample doctor's report. So nakikita natin dun sa clinical impression ay autism spectrum disorder. Basahin din natin yung recommendations. Ang nakalagay dito ay for occupational and behavioral therapy, develop attending skills, social communication and play participation, sensory processing and regulation at least 2 times a week. Yung next line, low attention and behavior, would benefit from speech and language therapy, develop receptive and expressive language skills at least 2 times a week. Okay, so isa-isahin natin ang mga ginamit na terms. Unang-una, clinical impression. Ang ibig sabihin ng impression ay opinion ng isang tao. Pero pinangungunahan ito ng salitang clinical. Ibig sabihin ay base ito sa kanilang experience and expertise dun sa kanilang pag-aaral. Maaari din kayo makakita ng mga salitang mga with suspicions of blank 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 or with suspected and then a name of a condition. Ibig sabihin nito ay hindi pa nila kino-confirm. Maaaring may mga nakita silang characteristics pero hindi pa nila ma-differentiate from other conditions na maaaring maka-explain din nito. And usually, they will try to rule this out. So makakakita din tayo ng to rule out. Ang ibig sabihin ng to rule out ay unti-unti nilang o obserbahan pa yung bata hanggang masabi nilang, hindi itong kondisyon na to dahil sa isang characteristic. Hindi rin ito, kaya ang matitira na lang na kondisyon ay ito. This video is not about autism spectrum disorder, so if you want to learn more about that, I have an entire playlist in my playlist tab on YouTube. Kapag nag-recommend si Doc ng occupational therapy, ang mga occupational therapists naman ay nagsispecialize sa pagtuturo ng everyday functionality ng isang tao. If you want to learn more about occupational therapy, I already have an episode. You can find it in episode 61. Ang behavioral modifications naman ay hinahandle din ng mga occupational therapists, pero equipped din kaming mga speech therapists para sa mga hinahandle naming kids with behavioral concerns. Ang nabanggit naman ditong social communication, ang examples niyan ay kapag yung baby ay mailap or parang hirap makipag-eye contact. Kapag naman toddlers na sila, parang napapansin na parang masyado atang takot sa mga tao or hindi mahilig makipaglaro kahit sa mga familiar people. Kapag naman school age, napapansin natin ang mga social communication kapag parang hindi sila masyadong marunong makipag-friends or to retain friendships. Kasama na rin doon yung binanggit ni Doc na play participation. Hindi rin pamilyar ang ibang mga tao, pero there are also different stages of play. For example, kapag baby, nakakalaro nyo ba sila ng peekaboo? Tapos nag-engage ba sila sa inyo? Napapansin nyo ba kung tama ang pagkakagamit ng mga bata ng mga particular toys? Kunyari kapag nakakita sila ng spoon and fork, alam ba nilang pangkain yun? Nakakagaya ba sila ng mga pretend scenarios na napapansin nila sa inyong household? Alam ba nilang sinisipa ang bola? Alam ba nilang pagulungin ang kotse? Ito namang nasabing sensory processing and regulation. Meron na akong episode on this, episode 59. Ang ibig sabihin nito ay kung paano ma-perceive ng mga tao ang stimuli in their environment. Stimuli is anything that we can see, hear, smell, taste, and feel.
Meron ding tayong less familiar senses. Meron tayong vestibular sense, which is our sense of balance. Yan ay importante para coordinated ang movements natin. Meron tayong proprioceptive sense at kung paano gumagalaw yung body natin in space. Ang isang example nito ay kapag iinom tayo, alam na natin, natatansya natin kung gaano kalayo yung baso dun sa ating bibig para hindi na natin kailangan tingnan pa yung baso. Meron din tayong interoception or the sense that tells us what's happening inside our body. So it's like feeling your heartbeat or alam mo kapag naiihi ka na or kung kailan nagugutom ka na. So may mga taong kakaiba ang senses nila na minsan over-responsive sila or under-responsive sila. Ibig sabihin, feeling nila ay kulang yung nakukuha nila sa environment or sobra yung nararamdaman nila sa environment. Kaya kapag nag-recommend ng sensory regulation, ay tutulungan natin yung batang maghanap ng balance. That is what regulation means. And lastly, pag-usapan natin ang receptive and expressive language. Sa salitang receptive, coming from the word receive, naiintindihan ba ng bata ang language or words or information na naibibigay sa kanya? It is how we comprehend language. Nakikita to kapag nakakasunod sila sa utos or following commands. Nakikita ito kapag nakaka-identify sila ng objects. Kapag sinabi mong, oh, nasan yung doggy? Tapos ituturo nila yung dog dun sa kalye. Ang expressive language naman ay paano nakakapag-communicate ng bata ng mga gusto nilang sabihin or hingin. So either nahihirapan silang magsalita, nahihirapan silang gumawa ng gestures, nahihirapan sila sa pagsulat. Any of these are forms of expressive language. At kapag nahihirapan sila dito, ang tawag dito ay impairment or disorder. Maaaring makabasa kayo ng mga salitang is functioning with a receptive and expressive language delay or language disorder or language impairment. Ang disorder at impairment ay halos similar ang pagkakagamit nito. Ang delay naman ay iiba at meron na akong explanation dito sa episode 37. Usually, ang expressive and receptive language ay halos sabay silang nagde-develop. Kaya usually, kapag merong receptive language delay, ay meron ding expressive language delay. Kasi bago natin masabi ang isang bagay, dapat naiintindihan muna natin. Meron tayong mga exceptions dito. Kasi merong mga bata na natututong ang mag-copy at mag-memorize ng mga ilang sinasabi, pero hindi pa nila naiintindihan yon. May mga bata rin nakakabasa na, pero hindi pa talaga nila alam kung ano yung binabasa nila. Magaling lang silang mag-decode. Meron akong related episodes called Gestalt in episode 73 and Hyperlexia on episode 68. Kapag naman specify na speech disorder or speech impairment at walang binanggit about comprehension or receptive language, posibleng nakakaintindi ng bata lahat ng sinasabi natin, pero nahihirapan ata sila sa paggalaw ng kanilang bibig or sa pag-coordinate ng movements nito. This is because speech or spoken word is only one mode of communication in our expressive language. So yan ang mga pinakamadalas na pinapa-explain sa akin. Kung meron pa kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa akin at susubukan kong tugunan next time. If you found this helpful, you can also help me by subscribing to this channel and following and liking me on Facebook, Instagram, and TikTok at Teacher K Talks. And hanggang sa muli, happy talking and mabuhay!